tatrabaho pa rin, keep pa rin namin yung brand. Bakit ito naisip mo? Maki-promote ulit yung Marikina made shoes. Ito kasi yung proudly made sa Marikina. Marikina City, the shoe capital of the Philippines. Bakit sa palagay mo, hindi na masyadong napapansin yung sining ng mga Pilipino pagdating sa paggagawa ng sapatos? Sa hirap ng buhay, naman lahat nakaka-afford ng talagang 2,000 to 3,000 na shoes. Magkano mo inumpisa yung negosyo mo? 20 guys. Paano ito unti-unting lumaki? Start. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Makakatapat natin ang isang napakagaling na negosyante. Ang maganda sa negosyo niya, may kasamang advokasya at may kasamang patriotism. Kasama natin ang ating bossing, Boss Martin Hermie Arandia, ang may-ari ng Bayani PH. Welcome, boss! Morning po sir, good afternoon. Ano ang background mo? Paano ka nag-umpisa magnegosyo? Si Martin po ay isang accountant, napapadala sa kung saan-saan lugar. Pero nung nagkaroon na po ako ng anak, nagkaroon ako ng fire mag-start ng business ko. Ginawa ko siya, pinagtrabahuhan, hindi overnight, isang buwan, isang taon. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin, kinikip pa rin namin yung brand. Mayaman ba kayo dati? Hindi sir, father ko is polio victim siya. Ay, ang mother ko is housewife. Dalawa kami magkapatid, ni-raise niya kami. Architect ang daddy ko. Dumating ang time na natanggal siya sa office. Rainy days, kumbaga. Ano yung rainy days? Nawalan kami ng pera sir. Bakit? Wala nang work yung father ko. Din hirap kasi, mostly pag architect ka, dapat wala kang kapansanan. Kasi syempre sa mga sites, pumunta ka, more on drawing lang siya, dun lang sa house. So pag may client, dun lang kami nakakaroon ng pera. May time na kumain kami na kanin lang talaga yung kinain namin. Tsaka kasi lumalapit ako sa mga tito't tita ko na nangungutang ako kasi hindi ka nila mahihindihan. Nangungutang kami halos weekly sir. Paano kayo unti-unti nakabangon? Nakabalik ang daddy ko sa office. Sakto pa college kami nun. Tuloy-tuloy sir, pero kailangan mo sigurong madapa para matutong bumangon. How about your mom? Ano trabaho na natin? Ang mami ko po is housewife. Inaalagaan niya kami, kaya hands down po ako sa mother ko. Pati daddy ko kasi syempre may mga works sa bahay na kailangan pukpok, kailangan ganito. Ang mami ko gumagawa. Naging okay na kami. Kabangon, nakapag-aral, graduate. Saka nakagraduate. PSBA po sa QC. Hanggang sa nakapagtrabaho. Unang trabaho ko is accountant, auditor. Kung saan lugar na ipapadala. Engage siya sa mga hotels and food franchising. Kung saan kami napupuntang business. Okay sir sa akin nung una kasi single lang ako sir. Pero nung nagkaroon na ako ng anak, hindi na siya naging suit sa akin. Bakit? Magkano sahod mo nun? 16,000 sir. Sa pang-araw-araw na gastusin, hindi kakayanin yung 16,000 if may anak ka na sir. Pagiging tight ang budget, kawawa ang anak ko. So nag-isip po ako ng way para makapagtayo ng small business. Habang tinatayo namin ito, nag-work pa rin naman ako sir. Pero nung nakita na namin yung potential ng shoes na galing Marikina, lalo na sir nalalaman ng mga kliyente na handcrafted yung mga gawa namin, talagang bumibili sila. Bakit? Sapatos. Ang dami na nagbebenta ng sapatos na mas mura. Meron akong mga kliyente na talaga naghahanap sila ng shoes na matibay. Sabi ko, meron kami doon sa Marikina. Una, ni-resell ko lang sir. Hindi po talaga sa amin yung manufacturing that time. Nakita ko yung potential na talagang magkaroon ng bigger income. Sa isang shoes, kumikita ako ng 1,000 to 1,500. What if karirin ko siya pa isa-isa hanggang sa naging 2, hanggang sa 5, 10. Tapos nitong pandemic kasi sir, dun humina yung demand. Nagsara yung pinagkukuhanan ko ng shoes. So lahat ng stocks ko, yun lang yung binibenta ko. Blessing ni Lord na nakasurvive kami ng 6 months. Paano? Resell ng alcohol, deliver ng ganito. Kasi wala ka ring work that time eh. So anong gagawin mo? Magmumukmuk ka, antayin mo yung ayuda ng gobyerno. Di mo na pwede sabihin sa anak mo na mamaya na. Ginawa namin talaga ng paraan mag-asawa para hindi kami magutom nung medyo nagluwag na. Nag-start ulit mga intimate weddings. Tinarget ninyo yung mga ikakasal. Yes sir. Dahil maraming hindi natuloy na kasal nung pandemic. Yes sir. Meron pa nga kami mga pending production na naiusog. Ngayon mas more on maraming nagpapagawa kasi intimate lang sir. So konti lang ang bisita, much more on nagpo-focus sila sa damit, sa shoes, nireregalo nila sa mga groomsmen nila, sa best man nila yung sapatos. So isang set yung binibili nila.
sir. Napakaganda ng produkto mo. Ako, I wanted to share the vision, pagbigay ng livelihood, especially sa mga traditional shoemaker. Bakit ito naisip mo? Nag-start kasi ito noong 2018. Ito kasi yung proudly made sa Marikina. Cowhide leather yung ginagawa namin mga sapatos. Then handcrafted talaga siya ng mga talagang manggagawa galing Marikina din. Mas matibay yung ginagamit naming materials. Pag handcrafted kasi mas napapakita yung quality ng shoes. Hindi rin ganun kataas ang price. Yan yung tinatawag nilang bespoke premium ang quality. Yes, sir. Sa abroad, pag sinabing handcraft, mas mataas ang presyo doon. Yes, sir. Kasi ang binabayaran doon is yung artistry ng craftsman. Bakit sa palagay mo, hindi na masyadong napapansin yung sining ng mga Pilipino pagdating sa paggagawa ng sapatos? Nag-focus ang mga tao sa much cheaper, sa hirap ng buhay. Naman lahat nakaka-afford ng talagang 2,000 to 3,000 na shoes. Pero bibili sila ng mga mas mura na 1,000, 1,500, masisira agad. May mga pumupunta sa amin na, sir, yung shoes po kasi nasira na after 3 months ko lang nabili sa ganitong mall, ganitong brand. Paano to unti-unting lumaki? Nag-start kami mag-build ng store. Initially, online lang. Yes, sir. Hanapin nyo kung ano yung talagang gusto nyo benta. Alamin nyo kung paano ibenta yung isang bagay. Kasi honesty is the best policy talaga. Then secondly is take ng mga pictures, videos, post nyo sa social media pages ninyo. Doon na pwede mag-start. Sino yung una mo naging kliyente? Taga-bangko. Dati may meet up pa kami sa Gateway. Hindi ko siya makakalimutan, sir, kasi hindi kami makakuha ng kliyente. Sabi ko, paano kaya to? Siya yung una nag-engage, black shoes yung kinuha niya. Siya yung una nagtiwala na i-post namin na may bumili sa amin hanggang sa nasundan na yun ang nasundan, sir. Ang best mong endorser is yung kliyente mo. Walang ibang masigit sa kliyente talaga, sir. Kasi sila yung kasing gumamit, nagtiwala rin sa'yo. Kasi maraming mga tao ngayon, alam naman nila na maganda magnegosyo online, pero they cannot start. Ano yung nakakapag-hinder sa kanila mag-start mag-business? Gusto siguro ng mga tao ngayon is yung sigurado. Sa negosyo, walang sigurado. Yes, sir. Magkano mo inumpisahan yung negosyo mo? 20K, sir. Nakapag-build ka ng shoe empire. Yes, sir. Talagang kailangan kasi magsimula ka eh. Hindi ka makakatapos kung hindi ka magsisimula. Since handcrafted ito, ang production nito mano-mano mabagal. Yes, sir. Opo. Tapos, yung presyo niya sa 2,500, mura pa rin. Yes, sir. Buti kumikita ka pa. Yes, sir. Yun din kasi isa sa talagang gusto namin mangyari is ma-promote ulit yung Marikina made shoes. Bakit sa palagay mo, mas okay tangkilikin ang Marikina made shoes kaysa doon sa mga branded? Nakakatulong ka sa mga kapwa mo Pilipino na nagtatrabaho. Plus, lahat ng materials natin is locally rin. Sa ibang bansa is tinatangkilig nila is kanila. Sa atin dito sa Pilipinas is tangkiligin din natin yung sariling atin. Bakit Bayani ang pangalan? Para talagang maalala natin yung mga bayani. Hindi lang sa araw nila. Okay, ano pangalan niya? Quezon ito. Ito, sir, si Luna. That one, sir, is si Jacinto. Yung dalawa is new style. So, sir, iniisipan pa namin ng brand. To commemorate them, hindi lang dahil Quezon City Day, hindi lang dahil Bonifacio Day, hindi lang dahil Rizal Day. Catchy talaga yung name. Kasi nga, sobrang Pilipino ng pangalan. Napakagandang oportunidad na matulungan natin yung mga ganitong klase ng business kasi hindi lang natin natutulungan yung negosyante, natutulungan din natin yung mga traditional shoemaker. Yes, sir, opo. Para matulungan din natin yung mga manufacturing ng sapatos. Gaano ka kaswerte na kahit may kapansanan yung tatay mo na itaguyod kayo? Sobra, sir. Kasi may time dati yung may si daddy. Pasag yung ipin niya, sir. Kasi yung office nila, second floor. Nakadalawang saklay kasi siya, sir. Nagkamali siya ng dumapa siya paharap. Pag ako naging successful, that stopped na mag-work. Yun yung time na sabi ko, dapat maging okay ako. Kasi para sa parents ko. Kaya hindi ako makahinto, sir. Dito ko yung mga magulang ko na hihirapan. Kamusta si dad mo ngayon? Nag-work pa rin siya. Kailan mo siya pagre-retire? Gusto ko na siya, sir, mag-retire talaga eh. Gusto ko na siyang kausapin. Dad, stop ka na. Diyan ka na lang sa bahay. Ako nang bahala sa inyo. Kausapin mo ang tatay mo ngayon. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Thank you. Tsaka kay mami. Thank you sa lahat kasi hindi naman tayo perfectong pamilya. Hindi rin naman kayo perfectong magulang. Pero pinipilit niyo kaming taguyod. Hanggang ngayon, nag-work pa rin kayo. Love you, Dad. Thank you for giving this platform, opportunity, especially doon sa mga anak na may kapansanan ng mga magulang nila. Yung gang kompleto, ang hirap bumuhay, ang hirap magtaguyod ng pamilya. Yun pang may kapansanan, yung tumataguyod sa inyo. Kaya saludo ko sa lahat ng may mga magulang
magulang na may kapansanan, yung nagsakripisyo ka at nag-alay ka ng buhay para sa pamilya mo, bayani ka na rin maitutulong. Gusto kong paniwalaan at pagtiwalaan sa iyo ng mga future business partner na itong negosyo na to, bayani. Dahil bayani ang tatay mo. Yes, boss. I wanted to honor and acknowledge you for providing this platform a very good experience, sharing your story, because you are such an inspiration na itong ginagawa mo, ituloy mo. Yes, boss. What is the opportunity that you can actually offer for the business owners na nanonood ng video na ito? Franchising for those na nasa provinces like Cebu, Davao, Pampanga. We are open for franchising. You can message us or PM or pwede kayong pumunta sa store namin or dun sa mismong production area namin para makita kung paano gawin yung shoes, then para magkaroon ng knowledge kung hanggang saan pwedeng kumita dito sa leather shoes po na gawa ng Marikina. Magkano ang franchising at ano ang kasama? 1.2M ang isang store. Ilang stocks ang kasama doon? Magkano? 750,000 stocks. Then, the signages, the concept sa amin na. Siyempre, daddy ko magde-design. We guarantee the quality of the shoes is really cowhide leather. Sa lahat ng gusto mag-franchise ng Bayani PH, message nyo po sila sa kanilang